Regalo ni Zoe ng Mother's Day. Alam, ingay ng background natin, no? Nagsushus na sila kasi tayo ay may dentist today. Tingnan niyo ang Kenneth natin, guys. Marunong na mag-jacket. Yeah. Yeah. Wow! Galing! High five! Galing! Marunong na mag-jacket mag-isa. Dahil malayo ang ating dentist, malapit siya doon sa kung saan tayo nakatira dati. Yes. So sweet naman ang dalawa. So sweet. Very sweet. Magdala ako ng kating ko. Siyempre, di yan mawawala. Nandito na tayo, guys, sa dentist. Wala pa actually. Maglakad pa tayo doon. Tara! Di ba? Oh my God. Dito tayo. Ang linis naman ng itsura. Ang ganda ng ano, oh. Yung pader niya. Na-amaze ako ba? Ganda, no? Ang linis tingnan. Buti na lang talaga meron silang laruanan dito. Hindi mainip ang bata. Is it nice? Yeah? Uy, nahulog ka. Ang aga ng ano namin ba schedule. Si Zoe hindi pumasok sa school kasi Friday naman today, no? Hanggang ano lang sila, 12. So pinagpaalam ko na kasi medyo malayo nga itong dentist namin. Mamaya yan, pagkatapos kasi ng dentist, kaya pumupunta si Zoe doon. Katapos niyang dentist niya, bibigyan sila ng ano, ng coins, tas makakawa sila ng ano dyan, gift. Gaan we een bed van maken. Ik laat je niet vallen. Papa houdt je vast. Ja. Ready? Zoe, kom hier. Zelfs als mijn ebbing, hè? Gewoon morgen open. Ja. Kijk, we gaan het licht aanzetten. En dan mag je heel ver je mond hebben doen. Oliver. Olifant, ja. Zeg maar aan. Ik ga kijken met de spiegel en aanwijzen. En dan gaan we samen tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keurig. 10 onder. En hoeveel zijn het erboven? Zullen we eens kijken? Ook 10. Ja. Gaan we tellen? Wat dan? Mond Heel open. ver open doen. A. Ah. Goed zo. 1, 2, 3. Oh, lekker veel ruimte. Dat is fijn. 4, 5, 6, 7, 8, 9. En nog even wachten. De 10 moet nog groeien. Hij gaat al komen. Okay. No need to worry. Okay. And even if somehow the roots of the adult teeth are not there, there's nothing we can do. So we just Yes. need to sit and wait, Okay. and nature will take its course. And Yes. well, we'll just see. Ga voor. We gaan weer even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan een beetje. 7, 8, 9, 10. Hey. En dan komen we bekend tot 9 tellen. Maar bij jou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maar ja, jij bent er gewoon. 10 plus 10 is Is? 20. Goed zo. We hebben 20 tanden in kiezen. Natapos na ang dentist. May dadaanan kaming ganito parada. Kasi ano ngayon, festa dito sa barrio na to. Nice. Don't feed, Zoe. That is look. Kom, we gaan naar dat. That's the sheriff.
Sumba! Nice! Alam nyo, iba ang fiesta nila dito. Walang handaan, walang jamboree, walang Miss Gay, walang ganyan. Dumaan kami sa groceryhan, saglit kanina kasi wala na kami mga bread. So ito mga pinamili natin, mga frozen bread, croissant, ito mixed bread. I-freezer na natin to kaagad. Ito yung snack nila dito kapag umuwi ng madaling araw si Daddy. Para meron siyang snack kapag umuwi siya ng madaling araw. Na-remember ninyo, no, nagtrabaho din ako dyan sa kumpanya na yan. Alas 12 yung uwi, 1 ng umaga, nandito na sa bahay. Naku, pero gutom na gutom ka after. Meron din silang maliliit na croissant. Ayan, para sa mga bata, 1 euro lang, oh. Mga maliliit na croissant. Ano pa ito, i-oven. Pati itong mga to na bread, kasi masarap talaga sa umaga ang mainit na bread, di ba? Warm bread. Ito pa, mga maliliit na croissant. Tapos, snack pa rin ni Daddy ito. Gyoza, snack pa rin ni Daddy. Puro snack ni Daddy. Tinapay. Tinapay. Bumili ako ng green peas. At binilang ko si Daddy. Puro kay Daddy, no? Ng fries na, yung twister fries. Kasi uso na naman dito ang twister fries sa McDonald's. Lagi siya nag-order doon. Sabi ko, pwede naman akong bumili na, no? Kesa sa lagi siya nag-order sa McDo. Bumili din ako ng isda para sa mga bata. Ano ito? Pangasius. Hindi ko alam ano ang pangasius sa English. Chicken. Magluto pala ako. Meron akong chicken. Magano tayo today? Mag-yakisoba. Mamaya pakita ko sa inyo ang ating recipe ng yakisoba. Yun lang naman na pamili natin for today. Wala na ba? Oo, wala na. Ay, ano pa? Tinapay. Ganun talaga dito, no? Yung dentist, every talaga siya, 6 months. Yung yung cleaning. Tapos every year, depende sa sitwasyon ng ngipin mo. Kasi magkaiba yung dentist mismo, tsaka dun sa naglilinis, yung hygienist yung tawag nila dito. So, every 6 months, kasama na yan sa insurance namin, pati yung mga bata, syempre wala kaming babayaran doon. Actually, kung kumuha ka ng insurance, parang additional yan yung dentist. Pero kami, sinama namin sa insurance namin. So, walang bayad yun every 6 months, pa-cleaning. Depende na lang siguro. Pagbunot din, parang wala ding bayad included sa kinuha naming package sa insurance. Every 6 months yan. Nung buntis yata ako kay Zoe noon, meron akong isang appointment na hindi ko napuntahan. Nakalimutan ko actually. And then, pag hindi ka nakapunta sa appointment mo, malala dito guys kasi magbayad ka ng extra. Kasi nga, sinayang mo yung oras nila, sinayang mo yung time na dapat maglilinis sa'yo. Yung time na yun, kung hindi ka pala makakapunta, meron na silang ibang i-schedule. Ganon. So, ganon ka grabe ang dito, scheduling. Dapat punta ka. Pag di ka pumunta, magbayad ka. Akala ko dati, dahil binayaran ko naman na sa insurance ko, hindi ako nakapunta dahil nakalimutan ko, wala na akong responsibilidad doon. Pag hindi mo pala sinabi, parang 48 hours before, pag hindi mo sinabi, magbabayad ka ng extra. Buntis ako noon, makakalimutin. Kaya bumili din pala ako ng wipes, gatas ng bata kanina kasi nauhaw sila. And toothpaste, meron pa pala dito, guys. Toothpaste. Dalawa lang ba itong binili ko? Parang dalawa lang. So, ganun ka stricto ang planning, ang appointment. Ganun ka seryoso ang appointment dito. Hindi mo pwedeng ipagwalang bahala. Kundi magbabayad ka. Kalaki ng babayaran mo pag hindi ka pumunta. Sa bagay, kung mayaman ka naman, why not? Pero para sa amin, malaki na yun, no? Malaki babayaran. Dito man lang yan, nung nasa Pilipinas ako, hindi naman ako nagpapaklining ng ngipin. Every 6 months. Every 2 years. Hindi talaga, kasi hindi ko rin nakasanayan. Kung wala lang sumasakit sa ngipin ko, hindi ko papacheck kasi
Wala, hindi man ako nasanay. Magmula bata ako, hindi naman talaga natignan ang ngipin ko. Ang alam ko lang, mag-toothbrush 2 times a day, yun lang. Pero never kami nagpa-dentista. Yung mama ko, yung mga kapatid ko, magpapadentista lang yan kapag may sumasakit na. Pero yung every 6 months na, na pa-cleaning, walang ganyan. Di man uso, dito lang. Dito lang ako na culture shock ako noon, nung bagong dating ako na, nung nakapag-register na ako sa insurance, at saka nakapag-register na ako sa ang dentist. Every 6 months pala, nagpapalinis ng ngipin, hindi ko yun alam. Ano na ako noon? Anong edad ko na? 26 ako kinasal. 27 na ako. Doon ko nalaman na every 6 months pala dapat pinapalinis ang ngipin. Hindi ko rin alam yan. Wala kasi hindi naman ako na sanay na ganun eh. Tsaka wala, hindi talaga kami dinadala sa dentist. Nung nasa Pinas, parang once, twice, hindi ko alam ilang beses. Basta may sumakit lang, tas may pinasta, yun lang. Pero yung dentist na regularly, wala talaga. Meron pa pala ako dito, guys. Okay. Mga ni Kenneth, yung pag on the go, mga pouch na fruits na merong cereals. Ito naman fruit at saka vegetable. Meron siyang pear, carrot, beetroot. Ayan. Yung on the go, yung kapag magbabiyahe. Tsaka dito din sa bahay, gusto din ni Kenneth ito. Hindi man to everyday, no? Kapag lang siya. Yung kagaya ngayon, meron siyang isang, parang may laso siya dito sa gilid ng tang niya. Pinatignan ko na sa doktor. So sabi, mas okay yung malalamig. I-ref ko yung mga yon para manhid yung niya, yung singaw niya dito sa gilid. Alam nyo, super happy ako for Ken kasi super bait niya kanina. Bigla na lang tayo pasok sa ganitong usapan, no? Magluto na tayo, pero kukwento ko nga si Kenneth sa inyo. Kanina kabait talaga niya. Nakita niyo naman sa video, talagang apa siya. Hindi talaga siya natakot sa sa dentist. Maganda din kasi, no, pag ini-start yung bata na maaga sa dentist, hindi sila takot. Lutuin muna natin ang ating yakisoba. Shala. Chicken. Ito yung thigh? Ferrito. Ano ba yan? Ferrito ko muna siya. Hanggang mag-brown lang. Pag kasi gumagawa ko ng yakisoba, mas gusto ko yung ganito, yung chicken thigh, kesa sa chicken breast, kasi meron siyang konting taba lang naman, no? Na ito yung thigh, filet na. Yes! Super proud ko talaga kay Kenneth. At syempre kay Zoe din naman. Pero si Zoe naman kasi sanay na din naman siya na mag-dentist. Kaya okay sa kanya. Hindi siya takot. Tapos tinignan din yung ipin ni Zoe. Sinabi kasi nung dentist, wala pa daw siya yung talagang umuuga. Tapos natanong ko kasi 'di ba usually 6 years old, 7 years old, ganyan. Ganyang edad, 'di ba? Nagtatanggalan na yung nila, yung milk teeth nila, tapos lalabas na yung permanent. Si Zoe, wala pa talaga siya. Totally yung benting, ngipin niya, totally wala talagang, walang kumakalaw. Tapos tinanong ko din siya, kung pwedeng linisin niya yung cleaning, yung ngipin ni Zoe. Kasi 6 naman na si Zoe, no? Hindi pala nila ginagawa yan dito. Yung 6 years old, 5 years old, 7, hanggang sa matanggal na lahat yung milk teeth nila, hindi talaga nila lilinisin kasi baka daw matrauma yung bata. Tsaka hindi pa naman daw yan permanent teeth. So okay lang. Brown na ang chicken natin. Ilagay ang mawawala ko sa frame. Lagay ang bawang. Napakasimple lang nito, guys. Yakisoba. Chicken cube, pwede nyo nalagyan yan kung gusto ninyo. Bawang. Tapos, syempre, dahil tamad tayo. Aminado naman ako, tamad talaga ako, no? Gamit lang ako ng gulay at may sibuyas na siya dyan sa loob na nakapak na ganito. Meron itong mushroom. Ayan, yung Boton's mushroom. Basta yun. And then, sibuyas. May paksoy na siya. At meron siyang string beans. Nakakat na din yan lahat. Nakahugas na. Gagamitin mo na lang.
Pwede rin itong lagyan ng carrots kung gusto ninyo. Pero, ito lang ang gulay na ilalagay ko. Ay, meron din pala siyang, ano kasi to? Repolyo. Repolyo. Yan. Ihaluin nyo lang dyan, doon sa ginisa ninyo na chicken. Kanina na ng grocery kami. Ang balak ko talaga, bibili lang talaga ako ng frozen na tinapay. Naku, alam nyo naman tayong mga nanay, pagpasok sa groceryhan, kung ano-ano na nakita, ganyan din ba kayo? Yung sasabihin na, maliit lang na cart kasi tinapay lang ang bibilin, tapos may nakitang kailangan, may nakitang hindi naman kailangan, pero food, alam nyo naman tayo, mas inuuna natin yung food more than anything. Basta mapag-anuhan natin yung pamilya natin, malutuan. Pag nakakita tayo ng mga naka-sale, ng mga food items, talagang ginagrab natin yan, no? Lalo na ako talaga. Grabe ko kakuripot, guys, as in. Grabe ang budgeting. Yan, nahalo-halo na. Wait lang nating lumambot yung gulay at yung karne natin. Yes, Dad. Question. Takpan natin siya. Yes. Yung chicken, nilagyan ko pala kanina ng konting salt at konting pepper. Konti lang naman kasi alam nyo naman, bawal tayo sa medyo maalat ngayon. Nagbabawas tayo sa maalat, gawa ng ating blood pressure. So, konti lang. And then si Daddy nun, kapag kakain siya, siya na yung maglagay ng kung gusto pa niya na konti pang salt or pepper, siya bahala. Malambot na siguro. Oo, malambot na, guys. Pwede na ito. Okay na to. Ilagay ang yakisoba sauce ninyo. Meron naman mga nabibiling ganito no, sa supermarket. Tapos kung nakulangan kayo, magbili kayo ng dalawa. Ako kasi konti lang. Yakisoba sauce. Tapos lagyan na lang konting toyo kung nakulangan kayo sa isang pack or dalawang pack bilhin ninyo. Pwede yan. Mali pa lang aking sandok. Wait lang. Haluin. Dala-dalawa na ang sandok natin. Ito yung gagamitin nating noodles. Kalahati yung noodles na pangpalabok. Tapos yung parang Mickey. Kung gusto niyo na parang Mickey lang, pwede yan. Kayo bahala. Pero lutuin nyo na ng, kumbaga, una. Para kapag ilalagay ninyo dito sa inyong yakisoba na niluto, mabilis na lang. Pag halu-haluin nyo na lang. Yes! Naka-on pa rin ang stove pero mahina lang. Huwag pakalakas, guys. Baka masunog yung ano ninyo. Yes. Nahalo na natin. Tikiman time. Ang ating yakisoba. Yes. Pwede rin siguro yung pang, anong tawag dyan? Pwede rin siguro yung ibang noodles kung gusto niya ng noodles na ito. Pwede rin siguro yung pang spaghetti na noodles kung yun ang available nyo. Ang sarap, guys, ng yakisoba sauce. Try nyo na to. Hindi kayo magsisisi. Ito gawin nyo para sa mga nagsawa na sa pansit.